Magandang araw mga ka-stroke. For today's video ay another episode ang aking ipapakita sa inyo na exercise para sa mga daliri. Para magamit natin sa pagsusulat. Ayan, at saka sa paghahawak ng kubyertos, especially kung ikaw ay kanan. So, ipapakita ko po yan. At ito po ang aking pinapakitang exercise ay base sa aking experience na talaga ng mga may kinalabasan na maganda at talagang nakatulong din. So, papakita ko po yun mamaya pagkatapos ng mag-subscribe kung bago ko pa lang po sa aking channel at inyo na rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Yes, let's go! Alright, so konting paliwanag lang po. Ayan. Ito pong ating daliri ay meron po yung mga joint, di ba? At saka may mga connected yan dito sa ating palad. Ayan, at nakakonect din po yan sa ating utak. Ayan, lalo na sa tinamaan ng stroke. Ayan, ang akin po ay kanan, pero pagka nasa kamera po, ito po ay mukhang kaliwa. Ayan. So, timasdan niyo po ang aking daliri. Ano? Hindi po siya may naiwanan po siya, di ba? Ano napansin nyo? Tama, mahina ang aking hintuturo, naiwanan siya. Ang dahilan po niyan ay dahil sa maraming namatay na cell sa ating utak, ay yung pong dapat na magkukumand sa kanya ay namatay na. So, kaya siya ay mabagal. So, ang ating pong daliri ay hindi po siya sabay-sabay na nakaka-recover sa dati niyang galaw. Kasi nga po, gawa ng naapektuhan po sa ating pagkaka-stroke, especially po doon sa mga nagbara. Ayan, maraming namatay na cell na dapat lang magkukuman sa kanya ay naiiwanan. Kaya siya ay bumigat. Ganon din po sa ating mga paa. Maraming namatay na cell. Kaya hindi agad na sumusunod ang ating affected body. Ayan, lalo na sa daliri. Ayan. So, ang akin po ay naiiwanan pa ang hintuturo. So, ayan. Pero yan po ay ma-exercise din. Kaya nga lamang po ay hindi na siya may babalik ng dating lakas. Pero at least magagamit natin siya. Kahit siya ay mahina. So, papakita ko po sa inyo mga dapat na exercise para sa fingers. Ayan, para magamit natin sa pagsusulat at saka sa paghawak ng kubyertos, yung mga normal na galaw ng ating daliri. Kasi napaka-importante po ng fingers pa sa mga gamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. So, ipapakita ko po sa inyo. Let's go! So, ito po. Ayan, ganito po ang unang exercise natin. Papatong po natin sa lamesang ganyan. Ayan. So, ayan. Sa camera po ninyo, naging kanan na naman. Ayan. So, kasi po, naka-front po ang ating camera. So, pwede po nating exercise ng ganyan. Ayan. Ayan muna ang ating warm-up. Ayan. Mapapansin nyo yung aking hintuturo ay nakabaloktot pa siya. Kailangan pa siya ganyan. Ayan. Ayan po ang warm-up natin. Ayan. So, ganyan po muna ang warm-up. Ayan. Tapos po ganyan. Yan po ay doon sa mga naka-recover na. Ayan. So, kailangan po masanay din natin ang ating daliri na lagi rin nating ginagalaw. Ayan. Nakita ko na rin po sa inyo dati, yan. Ayan. So, ganyan po. Ayan. Pwede po natin gawin yan ng tigta 10 na repetition. Ayan.
para siya ay masanay na laging ganyan. Nagagalaw natin kasi po ang kamay at ang daliri ay talaga napaka-importante sa ating pang-araw-araw na gamit. Ayan, para magamit na natin. Ayan, so ganun po ang gagawin nating warm-up. Ito na po ang pinaka-main na exercise para sa ating mga daliri. Ayan, kukuha po tayo ng tela, kahit na anong tela, pwede rin panyo. Ayan, ipapatong natin sa lamesa. At ang gagawin natin ay hilahin natin yan ng mga daliri. One by one. Ayan, parang ganito po. Ayan. So ayan, ganyan po. Hindi siya kailangan na mabilis, hindi naman kailangan madaliin. Dahan-dahan lamang po ang paghila ng tela. Ayan. At yan po ma-exercise ng ating mga daliri. Ayan, para magamit natin sa pagsusulat at sa mga normal na gamit natin sa kahit sa bahay. So ayan mga ka-stroke, pag naubos na yung tela, ay ulitin natin yan. Ulit-ulitin lamang po natin yan kahit mga 4 na beses. Ayan, paulit-ulit. Ayan. Dahan-dahan, ayan, ulitin lang natin lagi siya ng ulitin para siya ay masanay na ginagamit lagi. One by one. Hindi po kasi pare-pareho ang lakas ng ating mga daliri. At saka hindi rin po sabay-sabay siya na nakaka-recover sa paggalaw. Okay, pag nagawa na po natin yon, so next step po, ilalagay natin ang ating kamay sa gitna. Ayan, yan po sa pinaka-center. At siya po ay ating pong lilikumin ng sabay-sabay naman ang mga daliri. Parang ganito po, ayan. O, buka, tapos sarado. Ayan, nililikom natin siya sa gitna. Ayan, ganyan. Sabay-sabay po ang mga daliri sa pagdakot. Tapos ulitin po lang natin ulit ng ulitin. Ayan, kahit po mga 4 na beses, 4 to 5. Ayan, repetition po yan. Gagawin natin diyan para ang ating daliri ay masanay sa paggalaw. So again, papakita ko po sa inyo ang unang step, yung daliri po na 1 by 1 nating ihila sa tela. Ayan, mahalaga po ang 1 by 1 na na-exercise siya. At saka sinasanay din po natin na isinasarado ng isa-isa. Ayan, hindi po siya sabay-sabay. Ayan, ganyan. Tapos pwede po natin pabukas naman, isa-isa rin po. At yan po ay sanayin din po natin yan. And I guarantee you na babalik talaga ang dati niyang lakas. Hindi man siya kasi lakas ng dati, pero magagamit nyo siya sa palagian yung ginagawa. Ayan. Ang bukas sara ng 1 by 1, pwede rin po siya sabay-sabay. Pero mas maganda po ang 1 by 1 kasi nga po ay hindi po sabay-sabay ang kanyang pag-recover kasi po naapektuhan po yan ng marami pong namatay na cell sa ating ugat ng utak nung tayo po ay na-stroke. At ang panghuli po na exercise, ayan, sa daliri rin at kailangan din ma-exercise ito. Ayan, so ganito po, meron po tayong bola. Ayan, alam ko kayo meron ito kasi ito yung pangunahing gadget na mga na-stroke. Ayan, ang bola. Squeeze ball. Ayan. So, ang gagawin po natin, dadamputin natin, tapos tataas natin ganyan. Tapos baba. Alpas. Kuha. Taas. Ayan. Sa una-una, medyo lalo na yung spastic ang kamay at saka ang daliri, medyo mahirap yan kasi nangangatal pa yan. Ayan. Nasama ang balikat. Ayan. So, baling gawin natin ay relax na natin ang ating isip. Ayan. Hinga na malalim. Dampot. Ayan. Sanayin natin lagi ng ganyan. Sanayin natin lagi na ililiko ng ganyan. Ayan. Para magamit natin sa pagkain. Ayan. Ganyan. Pag nasanay, mabilis na, di ba? Pwede ka makapagagawa. Pero sa una-una, ganyan yan, nangangatal yan eh. Kumakatal ng ganyan. Pag kumakatal, pwede po nating hawakan ng malakas na bahagi ng ating kamay. Parang ganyan, yan, nangangatal siya. Ganyan. Pwede pong tulungan, pero alalay lang. Ayan, ganyan.
Pag nasanay nyo po yan, ay mabilis nyo na po may tataas ng ganyan. Madali na po kasi itong ganito eh. Mas madaling itaas ng ganyan kaysa sa ganito. Kasi po twist po ang kamay. Ginaganyan po. Ayan. Ayan. Sanayin din po natin ang exercise ng ganon. Ayan. Kailangan kasi pagka na-exercise, yung talagang magagamit mo siya. Kailangan sanayin mo siya sa isang bagay na kung paano mo siya gagamitin. Katulad sa pagkain. Halimbawa, ganyan yan. Ayan. O, dampot. Ayan. Sinitwist pong ganyan eh. Kahit ganyan muna, tapos saka angat. Kailangan maiangat. Kasi pagka nangangatal pa, pagka bago-bago pa nangangatal, ganyan. Pagka kakain ka, hawakan. Ayan. Sanayin natin na ganyan, ganyan. Ayan. At yan po ay base rin sa aking experience kasi ang ginawa ko, kung mga na-exercise ko, yung kung paano ko siya ginagamit sa normal, kailangan exercise mo, kagaya na halimbawa ng pag-pihit ng seradura ng pinto. Ayan, parang gano'n, iniikot. Ayan, napapractice din po yan. Lagi natin practicein ng ganyan. Para, basta kung saan mo siya ginagamit, iyon ang practicein mo sa iyong kamay at mga daliri. So, yan po mga exercise sa mga kamay. Basta pagkatapos ng mga nakaraang kong videos, ng mga stretching and exercises, para naman siya gumanyon. Yun ang mga practice doon. So, ngayon, ang pinakita kong practice ay yung magagamit mo siya sa mga pang-araw-araw na gawain. Kagaya ng pagkain, ayan, pag tututbrush, ayan, magagamit mo siya. Lalo na kung ikaw ay right hand, ayan. Siyempre, gamit na gamit, na-stroke ka, at naman sa itong kanan na affected body mo, ay kanan. So, mas mahirap kasi lagi mo ginagamit ay kaliwa. Kasi hindi naman nung normal ka, hindi naman talaga siya permihan mo lagi nagagamit ang kaliwa. Kasi nga ikaw ay kanan laging ginagamit mo ay na-stroke nga. So, yun ang kailangan i-practice. Yan, yung mga paggamit nga. So, yun po mga pinakita ko. Ayan. So, ito naman sasabihin ko sa inyo. Karamihan sa atin, kasi exercise tayo, tinatamaan na tayo ng yung tinatamad ka. Ano? Kasi nga, practice ka ng practice, exercise ka ng exercise, nasasaktan ka lamang, tapos parang ang tingin mo parang walang nangyayari, di ba? Kasi nga, mabagal na ang development nga, pero basta exercise ka ng exercise, at naigagalaw mo siya ng naigagalaw, ay mabibigyan natin siya ng galaw talaga na magaan. Maibalik natin na kahit konti para magamit niya natin. Pero talagang matagal kasi nga sa dami ng namatay na cell sa ating brain. Kaya naikukuman siya pero hindi na nagre-response yung mabagal lang mag-response. Ngayon kung i-exercise natin ng i-exercise yan, ay siya po ay mapipilitan din po siyang pag ikinumad ng utak, mapipilitan din po siya sumunod. Kaya nga lamang ay hindi siya 100% na may babalik kagaya ng dati mong galaw. So ang mahalaga ay nagagamit mo nga siya sa normal na pamumuhay, ng mga gawain sa bahay. Di ba mga importante katulad ng paghuhugas ng pinggan, magagamit mo na siya. Kaya nga lang hindi siya ganon kalakas. Pero ang mahalaga nga ay nagagamit mo siya. Yan. At ganon din naman sa ating paa. Kung hindi naman talaga siya may babalik na ng 100%. Pero makakalakad ka at makakarating ka sa iyong nais paroonan. Ayan. Kaya nga lang, hindi na siya ganun kaganda ang lakad. Ayan. Pero ang mahalaga, napapractice din natin siya na ang lakad ay tama kahit siya ay mabagal. Ayan. So, basta mahalaga dyan ay matyaga ka talaga maghintay. At sasabihin ko talaga sa inyo totoo
talagang may katagalan na. Pero kung ikaw ay nung nasa ospital pa lamang at talagang gumalaw agad ang iyong affected body, ay masasabi natin na may babalik siya ng mga 95% talaga. Madali siyang madali ang development ng pag-recover ng affected body. Kung sa hospital pa lamang ay gumalaw na agad ang iyong affected body. Ngayon, kung medyo matagal, lumampas ka na ng 1 taon, ay talaga may katagalan. Pero yan naman po ay mabibigyan pa rin natin ng galaw at magagamit pa rin natin. Basta tiyaga lamang, maghintay. Ganun talaga. At saka ang ating katawan ay hindi pare-pareho ang kondisyon, hindi rin pare-pareho ang klase ng stroke. Merong kasing mabilis na recover. Bakit sila mabilis na recover? Kasi ang kanilang klase ng stroke ay mild stroke lamang at yun po ay transient ischemic. Nakakabalik nga po sila ng 24 oras lang na parang walang nangyari. Pero sa mga kagaya ng ischemic na major at saka ng hemorrhagic ay may katagalan po talaga ang proseso ng paggaling. Talagang dadaan siya ng mabibigat na exercise. At ang exercise po, ang sasabihin ko po sa inyo technique, ayan, mas maganda po ang exercise na ikaw po ay yung nasasaktan ka, yung talagang kabigat, di ba? Talagang pinipilit mo siya maitaas. Pero pag nawala yung sakit, ay doon na po mag-umpisa ang unti-unti niyang pagbalik. May balik lamang po natin siya ng kahit sa 100%, may balik natin siya ng 80, ay napakaganda na. Pwede ka maghanap buhay ulit. Basta yung mga light work lang, ganyan. Yung kagaya ng mga mabibigat na trabaho, kagaya ng yung mga nagbubuhat ka ng mabibigat, syempre hindi na natin magagawa yun. Pero marami pong trabaho na nauukol para sa atin na na-stroke. Ganyan. Meron po tayong pagkakataon, may pag-asa po tayo. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Basta exercise ka lang ng exercise at laban lang ng laban. Habang nabubuhay pa tayo, may laban. Ang masamali, patay ka na. Hindi ka na makakalaban. Basta laban lang ng laban at magtyaga ka maghintay and always think positive lagi. Isipin mo na yung ating ginagawa na ito ay talagang may kahihinat na maganda. So, yun naman po muna ang masasabi at huwag tayong alisin natin sa isip natin na pagsuko. Yan. So, lagi tayong lumaban. Talagang titiyanan nyo ako kahit na ako po hindi talaga 100%. Nasa mga 75%, 80%, ayan, ganyan po. Nakakalakad po ako pero napakabangit pa rin po ng aking lakad. Pero pagramdam ko po ay wala naman ako nararamdaman normal lang naman. Parang naging normal na sa akin na ganun paglakad. Yung pero yung kamay ko ay halos naging normal. Kaya nga lang, yung tuturungan ay iwanan. So, yun po. Basta huwag tayo mawawala ng pag-asa. Dapat tayo laging motivation. Pati yan. Always think positive. Ayan. Yan laging itatanim natin sa isip. At lahat tayo ay isip natin na tayo ay gagaling. Lalakas. At titigas ang katawan. Yes. So, maraming salamat po sa panonood. And I would like to thank to Nike. Ayan, galing kay Tita Emmy. Maraming salamat po sa panonood. And I love you all. God bless.